Isang tao ang patay sa lungsod ng Manila matapos tamaan ng leptospirosis o yung sakit na nakukuha mula sa ihi o dumi ng daga. Pinangangambahan darami pa ang bilang ng mga biktima dahil sa pagbaha. Nakatutok si Claire Delfin. Nakaligtas man sa baha pero hindi sa leptospirosis si Jesus Banate. Nakaramdam siya ng pananakit ng tiyan, pamumula ng mata, pagsusuka at pagkahilo kaya siya sinugod sa ospital noong Miyerkules. Isang araw lang ito matapos siyang lumusong sa baha. Wala raw siyang sugat pero maaaring sa alipunga raw niya sa paa pumasok ang leptospira. Ang bakterya na karaniwang nanggagaling sa ihi o dumi ng mga infected na daga. Yung lugar po namin bahain po talaga yun. Kaya no choice po na hindi ka pwedeng lumusong pa uwi. Humingi po ko ng hawak sa Diyos. Na maayos na ho yan. Isa si Banate sa 21 pasyenteng ginagamot ngayon sa San Lazaro Hospital sa Maynila dahil sa leptospirosis. Sa buong bansa, mahigit 2,000 na ang nagka-leptospirosis ngayong taon, 100 na ang nasawi. Dahil hanggang 10 araw ang incubation period ng leptospira sa katawan ng tao, sa susunod na linggo pa pinangangambang dadagsa sa mga ospital ang mga biktimang sumuong sa baha dahil sa habagat. Dito sa ospital ng Maynila, sa linggong ito, 10 katao na ang dinala dito dahil sa sakit na leptospirosis. Ang isa sa kanila, binawian na ng buhay. Kaya naman ang ospital naka-red alert na. Ibig sabihin, handa na ang lahat ng kanilang supply, mga equipment, pati ang mga doktor at nurse sa sino mang dadalhin dito na may sakit na leptospirosis. Yung pinakanatatamaan po, yung kidney, yung liver, tsaka yung lungs po ng pasyente, no. Sa kidney pwede magkaroon ng kidney failure, yung sintomas hindi naiihi yung pasyente, no. Tapos sa naman sa liver pwedeng manilaw yung pasyente, at sa lungs naman pwede silang umubo po na may kasamang dugo at mahirapang huminga. Late stage na po yun, pag ganun po mataas po yung chance ng mamatay yung pasyente. Kaya payo niya sa mga sumuong sa baha, huwag hintayin ang mga sintomas. Maaaring uminom ng 200 mg na doxycycline kada linggo hanggat may pagbabaha pa sa lugar. Pero dapat kumonsulta muna sa mga doktor bago ito inumin. Hindi ito pwede sa mga buntis at mga batang 7 taong gulang pababa. Sa ospital ng Maynila, libre ito para sa mga residente ng Maynila. We will be more than willing to accommodate them para matingnan. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras.